mga nawalang tupang nagkanya-kanya. Tiniis niyang paghihirap na dapat ay sa atin. Mga sakit na dapat tayo ang magpasan. Dahil sa ating mga kasalanan, siya ay nasugatan, pinahirapan dahil sa ating kasamaan. Pinatawad tayo sa pamamagitan ng kanyang paghihirap. Tinubos na mga hampas na kanyang tiniis. Ginawa nating kasalanan, siya ang naging kabayaran. San Pedro. Kilala din siya sa pangalang Simon. Si Pedro ay isang mangingisdang taga-Betsaida sa bayan ng Galilea. Kapatid siya ni Andres na isa ring apostol. Nang hatulan si Jesus na ipako sa krus, ay naroon si Pedro sa gitna ng patio. Nakilala siya ng alila ng saserdote at ipinagsabing isa siya sa mga apostolos. Itinanggi ni Pedro na kakilala niya si Jesus. Dahil sa takot ay lumayo si Pedro sa karamihan. Muli naman siyang nakilala at muli na naman niyang itinatuwa si Jesus. Tumilawak ang mundo at naaalala ni Pedro ang sinabi sa kanya ni Jesus sa huling hapunan. Tandaan mo, Pedro, sa kabing ito, bago tumilawak ang manok, makaitlog mo kung itatatuwa. Sa kabila ng kanyang kahinaan, si Pedro ay ginawang saligang bato ng simbahan na itinatag ni Kristo. Sinabi sa kanya, ang imahen ito ni San Pedro ay isa sa matatandang imahen ng ating bayan. Ito ay nasa pangalaga ng pamilya Alcantara ng Barangay Diles. Kapatid ni Apostol Pedro at isa ding mangingisda. Dating tagasunod ni Juan Bautista bago naging apostol ng Panginoon. Siya ang nakatagpo sa batang lalaki na nagkaloob ng 3 isda at 5 tinapay na ginamit ni Jesus sa pagpapakain ng 5,000. Ngunit, ng mga sandali ng pagpapahirap kay Jesus, kasama siya ng iba pang mga apostol na nagtago matapos ang pagnakip sa halamanan. Matapos ang Pentecostes, siya'y nangaral kasama ng iba pang mga apostol. Ayon sa tradisyon, siya ay naging martir matapos ipako sa krus, Cruz de Saltire o Cruz na Hugis X, na siyang kinikilala ngayon bilang kanyang sagisan. Siya ang patron ng mga mangingisda. Ang imahen ni San Andres ay nasa pangalaga ng Pamilya Serrero, Amata, Aragon at Ison ng Barangay Libis.
Santiago Mayor, anak ni Zebedeo at Maria Salome at kapatid ni Apostol San Juan. Siya'y tinawag na dakila upang mapapukod sa nakababatang Apostol Santiago. Isa siya sa pinakamalapit na alagad ni Jesus, saksi sa mga mahalagang kaganapan gaya ng muling pagbuhay sa anak ni Jairo, ang pagbabagong anyo ni Jesus, at ang panalangin sa halamanan ng Getsemani. Ngunit, matapos ang pagdakip kay Jesus, siya rin ay nagtago kasama ng iba pang mga apostol. Ayon sa tradisyon, pagkatapos ng Pentecostes, siya ay nangaral sa Espanya at bumalik sa Judea. Santiago ang unang apostol na martir matapos siyang pugutan ng ulo sa Jerusalem. Ang imahe ng Santiago Mayor ay nasa pangalaga ni Donovan de Leon at pamilyang bukal ng Barangay Kalumpang. San Felipe. Mula sa Bethsaida, si Felipe ay isa sa mga unang tagasunod ni Juan Bautista bago naging apostol ng Panginoon. Siya ang nagyaya kay Apostol Bartolome upang sumunod kay Jesus na kanyang pinaniniwalaang Mesiyas. Saksi siya sa mga himala ni Jesus, kabilang ang himala ng kasalan sa Kana at ang pagpapakain sa 5,000. Ngunit, noong hinuli si Jesus ay nagtago sila ng mga apostol dahil sa takot. Matapos ang muling pagkabuhay at pag-akyat sa langit ni Jesus, siya'y nangaral ng mabuting balita. Ayon sa tradisyon, siya ay naging martir sa Hilagang Gresya matapos ipako sa krus, kaya't ito ang kanyang naging sagisag. Ang imahe ng San Felipe ay nasa pangalaga ng pamilya Barlinan at Harabe ng Barangay Layunan at Bambog. San Bartolome. Mula sa Kana, isa si Apostol Bartolome sa 12 apostol. Ang pangalang Bartolome ay galing sa wikang Hebreo nang ibig sabihin ay anak ni Tolomai. Ngunit sa Ebanghelyo ni Juan, ang kanyang pangalang binanggit ay Nathaniel. Siya ay malapit na kaibigan ni Apostol Felipe na nagpakilala sa kanya kay Jesus. Pagkakita niya kay Jesus, ay agad niyang ipinahayag, "Ikaw ang anak ng Diyos, ang hari ng Israel." Hindi man karamihan ang nabanggit tungkol sa kanya sa kasulatan, ay naging masugid siyang tagapagpalaganap ng mabuting balita hanggang sa makarating sa bansang Armenia. Siya ay pinahirapan ng mga hindi naniniwala kay Jesus sa pamamagitan ng pagkatalop sa kanyang balat gamit ang kutsilyo na ngayon sa gisag niya. Ang imahe ni San Bartolome ay nasa pangalaga ng Pamilya Mesa at Rodriguez ng Barangay Kalumpang at Tatala. San Mateo. Ang publikanong tinatawag ni Marcos at Lucas na Levi, tubong Kana kung saan naganap ang kasalan nang si Jesus ay gumawa ng milagro nang gawin niyang alak ang tubig. Siya ay isang tagapaningil ng buwis at tinawag ni Jesus bilang alagad habang naghahanap buhay sa Capernaum. Kasama ang iba pa, siya ay naging apostol ni Jesus. Ngunit kasama rin lumisan matapos ang pagdakip kay Jesus sa halamanan. Si Mateo ang sumulat ng unang ebanghelyo sa Bagong Tipan. Siya'y nagtungo sa Ethiopia at Persia upang mangaral kung saan siya'y naging martir. Ang kanyang sagisag bilang ebanghelista ay isang lalaki, sapagkat sinisimulan ng kanyang ebanghelyo sa mga kanunuan ni Kristo ayon sa kanyang pagkatao,
na may layuning ipakilala ang pagkamesiyas ni Kristo. Siya ang patron ng mga bangkero at tinidor de libro. Ang imahe ni San Mateo ay nasa pangalaga ng Pamilya Aralar at Santa Ana ng Sitio Dalig, Barangay Batingan. Santo Tomas, kilala din ni Didymos, na sa wikang Griego ay nangangahulugang kambal. Bago pa man ang pagkamatay ni Jesus, siya'y walang takot na nagpahayag na sumama tayo kay Jesus kahit sa kamatayan. Ngunit kapaligtaran ito ng nangyari. Siya ay lumisan at nagtago matapos dakpin si Jesus. Bukod pa rito, siya rin ang nag-alinlangan kung tunay ngang nabuhay si Jesus at naghayag ng kakawalan ng paniniwala hanggat hindi niya nahawakan ang sukat sa kamay at giliran ni Jesus. Ngunit agad ding naniwala matapos magpakita si Jesus sa kanya. Ayon sa tradisyon, siya'y nangaral sa India kung saan siya'y naging martir matapos tusukin ng sibat. Ang imahe ni Santo Tomas ay nasa pangalaga ng Pamilya Cerda at Buhesa ng Barangay Libid. Santiago Menor, isa sa mga malapit na kamag-anak ni Jesus, tinaguriang nakababata upang mapapukod siya sa isa pang Santiago. Siya ay anak ni Maria Jacobe at kapatid ni Judas na nagngangalang Tadeo. Matapos ang muling pagkabuhay at pagkaakyat sa langit ni Jesus, siya ang namuno sa mga unang Kristiyano sa Jerusalem at kinilala bilang unang obispo doon. Siya din ang mayakda ng isang sulat na kabilang sa bagong tipan. Ayon sa tradisyon, nagalit sa kanya ang mga Hudyo, pinagpapato at pinaghahampas hanggang sa mamatay. Ang imahe ng Santiago Menor ay nasa pangalaga ng Pamilya Mesa at Ojeda ng Barangay Layunan. San Judas Tadeo. Sa talaan ng mga apostol na matatagpuan sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas at sa gawa ng mga apostol, tinawag ang apostol na ito bilang Judas na anak ni Santiago. Tinawag siyang Tadeo nang ibig sabihin ay matapang. Sa talaang matatagpuan sa Ebanghelyo ayon kay Mateo at Marcos, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang kapatid ni Santiago at siya'y tinutukoy bilang pinsan ng Panginoon. Sa huling hapunan, siya ang nagtanong kay Jesus, "Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan?" Kung saan sinagot siya ni Jesus, "Ang umiibig sa akin ay tutupad sa aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami isa sa Kanya at mananahan sa Kanya. Ang di umiibig sa akin ay di tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin." Ang imahe ng San Judas Tadeo ay nasa pangalaga ng Pamilya Vitali at Sabiniano ng Barangay Layunan at Batingan. San Simon Makabayan. Siya ang tinaguriang makabayan dahil sa kanyang masugid na pagsunod sa mga batas ng Hudyo. Kasama niya ang mga apostol na sumunod kay Jesus sa kanyang pangaral at mga himala. Ngunit lumisan matapos ang pagtakip sa halamanan ng Getsemani. Ayon sa kasaysayan, siya ay unang nangaral sa bansang Ehipto at Africa.
tumungo kasama ni Judas Tadeo sa Persia upang ipalaganap ang pananampalatayang Kristiyano. Siya ay pinahirapan noong madakip ng mga Hudyo dahil sa ayaw niyang bitawan ang pananampalataya sa aral ng Panginoong Hesukristo. Kung kaya, hinati ang kanyang katawan sa pamamagitan ng lagari na kinikilala ngayon bilang kanyang sagisan. Ang imahen ni San Simon ay nasa pangalaga ng Pamilya Bautista at luwalhati ng Sitio Wawa, Barangay Libis. San Matias. Ang kaunting nalalaman natin tungkol sa buhay ni Matias ay matatagpuan sa sulat ni San Lucas sa Gawa ng mga Apostol. Ipanalalagay na isa siya sa 72 disipulo ng Panginoon. Nang makakyat na si Kristo sa langit, nagkatipon-tipon ang mga apostol at iba pang mga tagasunod ni Kristo sa Jerusalem. Ibinukod nila ang dalawa, si Jose na tinatawag na Barsabas at tinaguriang Justo at si Matias. At sa panalangin ay kanilang sinabi, "Ikaw, Panginoon, na nakatatarok sa puso ng lahat, ipakilala mo ang iyong hinirang sa dalawang ito upang tumanggap nitong tungkulin sa pagka-apostol." At pinagsapalaran sila, at si Matias ang mapalad na nahirang upang humalili kay Judas Iscariote. Ang imahen ng San Matias ay nasa pangalaga ng Pamilya Senidosa ng Barangay Kalumpang. San Cleopas, asawa ni Maria Cleofe, ama ni Judas Tadeo Apostol at Santiago Menor, at isa sa mga sumubaybay sa pasyon ng Panginoon. Sa aklat ni San Lucas, noong araw ng muling pagkabuhay, isa siya sa 2 disipulo na nakasumpong sa Panginoon sa daan patungong Emmaus. Ngunit hindi nila nakilala si Jesus. Tila baga natakpan ang kanilang mga paningin. Ngunit, sa oras ng pagpipira-piraso ng tinapay, nabuksan ang mata ni Cleopas at kanyang kasama at nakilala nila si Jesus. Ngunit bigla na lang siyang naglaho sa kanilang paningin. At sinabi nila sa isa't isa, "Hindi ba nag-aalab ang ating mga puso habang kinakausap niya tayo sa daan, habang ipinapaliwanag niya sa atin ang kasulatan?" Ang imahe ng San Cleopas ay nasa pangalaga ng Pamilya Antiendra ng Barangay Lunsad. San Lazaro. Si Lazaro ay taga Betania at kapatid ni Marta at Maria ng Betania. Sila ay matalik na kaibigan ni Jesus. Nang si Lazaro ay magkasakit, pinagsabihan ni Marta at Maria si Jesus na ang kanyang kaibigan ay may sakit. Subalit, hindi agad nagpunta si Jesus sa Betania. Si Lazaro ay namatay at sa pang-4 na araw niyang nakalibing, si Jesus ay dumating. Naghimutok ang magkapatid na sina Marta at Maria kay Jesus, at silang lahat ay nangagsitangis. Malaki ang pananalig ng magkapatid kay Jesus. Nagtungo siya sa libingan ni Lazaro. Matapos manalangin, ay iniutos niyang alisin ang batong nagpipinit sa yungib. At siya ay sumigaw ng, "Lazaro, lumabas ka." Lumabas nga si Lazaro. Ipinaalis ni Jesus ang mga nakabalot na kayong lino at pinahayo si Lazaro. Ito ay isa sa mga dakilang himala ni Jesus na naging mitya upang siya at gayon din si Lazaro
ay pagplanuhang patayin ng mga Hudyo. Ang imahe ng San Lazaro ay nasa pangalaga ng Familia Certeza at Feliciano ng Barangay Kalumpang. San Nicodemo. Siya ay lihim na disipulo ni Jesus. Nagtitipon sila tuwing gabi upang maiwasan ng pagkagalit ng iba pang miyembro ng Sanhedrin. Ayon sa Ebanghelyo ni Juan, malaki ang naitulong niya kay Jesus. 3 beses ding nabanggit si Nicodemo sa Ebanghelyo. Una ay noong binisita niya si Jesus upang makinig sa kanyang mga aral. Pangalawa ay noong ipahayag niya ang batas hinggil sa pagdakip kay Jesus noong pista ng tabernakulo at ang karapataang dumaan sa tamang paglilitis. At ikatlo ang pagpapapako kay Jesus kung saan tinulungan niya si Jose ng Arimatea sa paghahanda sa mga labi ni Jesus para sa kanyang libing. Ayon sa kasulatan, si Jose ng Arimatea ay sinamahan si Nicodemo na siyang bumisita kay Jesus noong gabi. Nagdala si Nicodemo ng pinaghalong mira at sabila na humigit kumulang 100 libra. Ang imahe ng San Nicodemo ay nasa pangalaga ng Familia Elfambuena at Cerda ng Barangay Libid. San Jose ng Arimatea. Si Jose ng Arimatea ay isang kilalang miyembro konseho ng Sanhedrin at isang mayaman mula sa Arimatea. Ayon sa Bagong Tipan, isa siyang mabuti at matuwid na naghihintay sa pagdating ng kaharian ng Diyos. Naging palihim na alagad ni Jesus si Jose ng Arimatea. Sa pagkamatay ni Jesus sa krus, walang takot siyang humingi ng pahintulot kay Poncio Pilato upang mapasa kamay niya ang labi ni Jesus. Binalot niya ang bangkay ni Jesus sa isang bagong kayong lino at inilibing sa kanyang sariling libingan na ibuka sa bato. Ang imahe ng San Jose ng Arimatea ay nasa pangalaga ng Familia Picones at Villalba ng Barangay Libis at Kalumpang. Ang panunokso kay Jesus. Si Jesus ay naglakbay sa ilang at nag-ayuno ng 40 na araw. Nang dumating ang dyablo, iniutos ito kay Jesus na patunayan ang kanyang pagiging anak ng Diyos. 3 beses na tinukso ng dyablo si Jesus. Una ang pagbabago ng bato tungo sa tinapay. Pangalawa ang pagtalon mula sa mataas na lugar. At pangatlo ang pagbibigay ng kapangyarihan ng dyablo sa kanya sa kondisyong pagsamba dito. Subalit, hindi nagtagumpay ang mga tukso. Sa huli, itinaboy ni Jesus ang dyablo at habang ito'y umalis, dumating ang mga anghel upang aliwin si Jesus. Sa ganitong paraan, handa na si Jesus na simulan ang kanyang misyon. La Samaritana. Si Jesus at ang babaeng Samaritana. Si Jesus ay namamahinga noon sa tabi ng isang balon sa Samaria. Isang babaeng Samaritana ang dumating upang sumalok ng tubig. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Painumin mo ako." Sinabi ng babae, "Bakit ka humihingi sa akin ng tubig? Ikaw ay isang Hudyo. Ang Hudyo ay hindi nakikipag-usap sa mga Samaritano."
Sinabi ni Jesus, "Kung napagkikilala mo kung sino ako, ikaw ay hihingi sa akin ng tubig. Ang mga taong magsisinom ng tubig mula sa balong ito ay muling mauuhaw. Ngunit ang sino mang umiinom ng tubig na aking ibibigay sa kanya ay hindi na mauuhaw magpakailanman." Ang babae ay nagsabi, "Bigyan mo ako ng tubig na ito." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tawagin mo ang iyong asawa at magbalik ka dito." Sinabi ng babae, "Wala akong asawa." At ipinaalam sa kanya ni Jesus na siya'y gumagawa ng kasalanan. Sinabi ni Jesus, "Nagkaroon ka na ng 5 asawa, at ang lalaking kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa." Sinabi ng babae, "Napaghalata ko na ikaw ay isang propeta. Balang araw ay darating ang ipinangakong tagapagligtas. Ipaalam niya sa amin ang lahat ng bagay." Sumagot si Jesus, "Ako nga siya." Ang paso ng La Samaritana ay nasa pangalaga ng Pamilya Chua ng Barangay Libis. La Penitente, si Jesus at ang babaeng makasalanan. May isang babaeng makasalanan na lumapit kay Jesus. May dala itong pabango. Lumuhod siya sa paanan ni Jesus at umiyak. Tumulo ang kanyang luha sa mga paa ni Jesus at pinanasan ng kanyang buhok. Hinagkan at pinahiran ng pabango. At paglingon niya sa babae, sinabi niya kay Simon, "Nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo ko binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit binasa niya ng kanyang luha ang aking mga paa at pinunasan ito ng kanyang buhok." La Transfiguración, ang pagbabagong anyo ni Jesus. Si Jesus, kasama ang 3 alagad niyang sina Pedro, Santiago at Juan, ay umakyat sa isang bundok upang manalangin. Sa panahong ito, si Jesus ay dumaan sa isang kahanga-hangang pagbabago at ang kanyang mukha ay nagniningning tulad ng araw, habang ang kanyang mga damit ay naging busilak na puti. Si Moises at Elias, na kumakatawan sa kautusan at sa mga propeta, ay nagpakita at nakipag-usap kay Jesus. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang aking minamahal na anak. Sa kanya ako lubos na nalulugod. Makinig kayo sa kanya." Ang pagbabagong anyo ni Jesus ay itinuturing na isang mahalagang La Jumenta, ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Noong linggo ng Palaspas, si Jesus at ang mga alagad ay patungong Jerusalem. At nang malapit na sila sa lungsod ay nagutos siya sa kanyang mga alagad na kumuha ng isang asno upang masakyan niya. Pagkakita nila ng asno, ay kagyat nila itong dinala kay Jesus at nilagyan ng likod nito ng kanilang mga damit upang kanyang maupuan. Naglabasan ng mga tao ng Jerusalem sa pagdating ni Jesus at mga alagad upang sila'y salubungin, at marami sa kanila ang naghubad ng kanilang mga damit upang mailatag sa daraanan niya. Ang pagpapaalam ni Jesus kay Maria. Nang Huwebes pagka umaga, si Kristo gumayak na at nagpaalam sa ina. Tutok din na ngang talaga pagsakop niya sa sala. Ayon sa matandang tradisyon, si Jesus ay nagpaalam sa kanyang inang si Maria bago ang pagpapakasakit.
Sa isang sandaling puno ng emosyon, ipinapahayag niya ang pasasalamat sa kanyang gabay at pagmamahal. Ang pagpapaalam ni Jesus kay Maria ay sumisimbolo ng isang makabuluhang paglalakbay espiritual. Ang huling hapunan. Kasama ni Jesus ang kanyang mga alagad sa huling hapunan. Tumambot siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinagpira-piraso at ibinigay sa kanyang mga alagad. Sinabi niya, "Kunin niyo ito at kanin. Ito ang aking katawan." Nawakan naman niya ang kalis, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay sa kanila. "Uminom kayong lahat nito, sapagkat ito ang dugo ng tipan. Ang aking dugo ay mabubuhos dahil sa marami, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Sinasabi ko sa inyo na hindi na ako iinom ng alak mula sa katas ng ubas, hanggang sa araw na ang bagong alak ay inumin kong kasalo kayo sa kaharian ng aking Ama." Ang paghuhugas ang paa ng mga apostoles. Matapos ang hapunan, alam ni Jesus na dumating na ang takdang oras ang kanyang pag-alis upang tuparin ang kanyang misyon sa sanlibutan. Naglagay si Jesus ng tubig sa palanggana at nagbigkis ng isang tuwalya sa baywang at sinimulang hugasan ang paa ng mga alagad. Lumapit siya kay Pedro upang hugasan ang kanyang mga paa. Sinabi ni Pedro, "Panginoon, huhugasan niyo ba ang aking mga paa?" Sumagot si Jesus, "Hindi mo naunawaan ngayon ang aking gagawin, ngunit maunawaan mo din pagkat..." Ang panalangin sa halamanan ng Getsemani. Nang matapos ang huling hapunan, si Jesus kasama ang kanyang mga apostoles na sina Pedro, Santiago at Juan ay umakyat sa bundok ng Olibo. Nang marating nila ang halamanan ng Getsemani, sinabi ni Jesus sa tatlong alagad na bantayan siya ng gabing iyon. Sa loob ng halamanan ay yumuko si Jesus at nanalangin, "Ama, kung maaari, tanggalin mo sa akin ang sarong ito. Gayon may huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo." Tumindig si Jesus matapos manalangin. Nakita niya ang mga alagad na natutulog. Sinabi niya kay Pedro, "Hindi mo ba kayang mabantay kahit isang oras man lamang? Magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang katawan ay mahina." Iniwan ni Jesus ang mga alagad at muling nanalangin. Nanlumo ang paghihirap ni Jesus sa halamanan. Sa loob ng halamanan, si Jesus ay nagsimulang mabagabag kasabay ng paghihirap ng kalooban. Sinabi niya, "Puso ko'y tikim ng hapis." Ang kanyang hapis kasabay ng takot ay namayani. Ang kabigatan ng kanyang puso ay katulad ng dalawang mabibigat na bato na pasan sa kanyang balikat. Lubha ang kanyang nararanasang hirap habang nasa halamanan. Bilang Panginoon, si Jesus ay hindi maaaring makaramdam ng sakit. Ngunit bilang tao ay pinaubaya ng Diyos Ama na maghirap siya. Bilang isang tao,
pagkakanulo kay Jesus. Walang ano-ano ay nagkaroon ng pagkakagulo sa may pintuan ng halamanan. Ginising ni Jesus ang kanyang mga alagad at kanyang sinabi, "Narito na ang taong magkakanulo sa akin." Isang alagad na nagngangalang Judas. Iba ito sa Judas na nagngangalang Tadeo, na isa rin sa mga alagad ang dumating kasama ang mga sundalo. May mga dala silang sulong, mga tabak at mga panghampas. Nagsadating sila upang hulihin at patayin si Jesus. Hindi nagtangkang lumaban o tumakas man lamang si Jesus. Nang makita niya si Judas at ang mga kasama nito, siya'y nagtanong, "Sino ang inyong hinahanap?" Sinabi nila, "Si Jesus." Sinabi ni Jesus, "Ako nga siya." Pagkasabi niya, Jesus kautibo. Ang pagdakip kay Jesus, ginapos at tinubungan ang kanyang mga kamay at tuloy sinabunutan niyong mga tampalasan, dinabnot na walang husay. Isang grupo ng mga kaaway, kabilang ang mga alagad ni Caifas, ang mataas na saserdote at ang mga tagapayo ng Sanhedrin, ang pumunta upang hulihin siya. Si Jesus ay ihaharap sa mga otoridad kung saan siya'y dadaan sa iba't ibang paglilitis. Si Jesus sa harapan ng Sanhedrin. Si Jesus ay dinala sa harapan ng Sanhedrin para sa pagsusuri at paglilitis. Ang mataas na saserdote na si Caifas ang nanguna sa mga kaganapan. Ang mga matatanda ng bayan ay naghahanap ng mga paratang laban kay Jesus. Inaakusahan siya ng pang-aalipusta at pagsasabing anak siya ng Diyos. Sa panahon ng mga paglilitis na ito, kinaharap ni Jesus ang mga peking saksi at naglatag ng mga ebidensyang magbibintang sa kanya. Sa huli, hinatulan ng Sanhedrin ang pagtatatuwa ni Pedro. Sa oras ng paglilitis kay Jesus, si Pedro ay nakatutok sa mga pangyayari. Nakilala si Pedro bilang isa sa mga tagasunod ni Jesus. 3 beses siyang tinanong kung kaugnay siya kay Jesus, at bawat beses, mariin na itinanggi ni Pedro ang anumang kaugnayan. Ito ay nangyari ayon sa sinabi ni Jesus na nagpahayag na mangyayari ito. Nakagapos sa haliling bato. Ang Santong Ambak. Nagsigawan ng taong bayan sa patio. Galit na hiningi kay Poncio Pilato ang paghatol ng kamatayan kay Jesus. Hindi na naniniwala si Pilato sa mga bintang kay Jesus. Ngunit kailangan mapagbigyan ang galit ng mga taong bayan. Iniutos niya ang paghagupit kay Jesus ng 40 hampas na naaayon sa batas sa mga Romano. Ginawa niya ito upang maiwasan ang pagkakagulo at pagkatapos ay naghugas ng kamay si Pilato. Dinala si Jesus sa mga kawal sa harap ng mga nagsisigawang mga tao. Hinubaran ng saklot at iginapos sa halinging bato na gawa sa marmol. Buong galit siyang hinagupit ng pamalo ayon sa tradisyong Romano at malat ng panghampas ayon naman. Jesus desmayado. Ang imaheng ito
ay hango sa pagsasalarawang ginawa ng mahal na pasyon sa mga hirap na inabot ni Jesus sa kamay ng mga Hudyo. Ang salitang desmayado ay hango sa salitang Kastila na dismaya, na nangangahulugan ng kawalang pag-asa. Pagkatapos si Jesus ay ipahagupit sa mga Hudyo, samantalang nakatali sa haliging bato, napalugmok ang kanyang katawan sa dami ng dugong na wala sa kanya. Halos ikamatay niya ito at ikawala ng malay tao. Lumuha ang buong kalangitan sa sinapit ng bugtong na anak ng Diyos sa kamay ng mga Hudyo. Subalit, kagaya ng nasusulat sa Lumang Tipan, sa pamamagitan ng mga pahayag ng mga propeta, kailangang magbata ng anak ng tao ng ibayong hirap upang maipagkaloob sa sangkatauhan ang kaligtasan. Ang Jesus desmayado ay nasa pangalaga. Pagpuputong ng koronang tinik. Tunay ngang si Jesus ay hari, ngunit isang hari na manliligtas. Isang hari na sa halip ay binigyan ng koronang ginto, ay pinutungan na mapagkutsang koronang tinik. Ayon sa Ebanghelyo, matapos hampasin si Jesus sa haliging bato, ang mga kawal ay ipinutong nila sa ulo ng Panginoong Hesukristo. Dagdag pa sa sakit na ito, tinanggap pa ni Jesus ang panlilibak. Ecce homo. Matapos ipahagupit sa halinging bato at putungan ng koronang tinik, si Jesus ay kanilang pinakit, pinagduduraan sa mukha, at muling pinaghahampas ng tambong kinuha sa kanang kamay niya. Muli siyang kinuha ng mga kawal at ipinadala ni Poncio Pilato sa mga Pariseo. Iniharap siya sa taong bayan matapos isinigaw ang Ecce homo, na ang kahulugan ay masdan ninyo ang tao. Ibinigay siya ni Pilato sa mga Pariseo at sa taong bayan. Matapos ito, inalisan siya ng balabal. Ang pagkahatol. Nang makita ni Pilato na wala na siyang magagawa at malamang na magkagulo, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ang kamay sa harapan ng mga tao at kanyang sinabi, "Wala akong pananagutan sa dugo ng taong ito. Ito ay pananagutan ninyo." Sumagot naman ang mga tao, "Pananagutan namin at ng aming mga anak ang dugo niya." Pinalaya nga ni Pilato si Barabas at ipinahagupit naman si ang pagtanggap ng krus. Ano ba't yaong si Jesus nang maatangang matapos ay niyakap na ang krus at tinamisang ibubos sa sarili niyang loob? O krus aliyang mahal, kahoy na lalo sa tanan, bukod pinilit hinirang, pagwawagi at tanggap ng krus ay nasa pangalaga ng Pamilya Guanyes at Celestial ng Barangay Libid. Ano ba talaga? Jesus Nazareno, ang pagpapasan ng krus patungong Kalbaryo. Kamatayan sa pamamagitan ng pagpapako sa krus. Ito ang hatol ng tradisyong Romano sa isang kriminal. At ito din ang naging hatol ng Romanong gobernador kay Jesus. Tinalian siya ng lubid sa leeg, hinila, tinadyakan, at pinagpasan ng mabigat na krus. Kinalagkan siya sa gitna ng Jerusalem.
hindi magkamayaw ang taong bayan sa pagsigaw at paglibak sa dugoang katawan ni Hesukristo. Pasan ng walang kasing bigat na krus patungong Kalbaryo. Ilang ulit siyang nadapa at nasumasob sa lupa. Pagkikita ng mag-ina. Sa pagbubuhat ni Jesus ang krus patungong Golgotha, pinilit ng Birheng Maria na makalapit siya sa nagdurusang anak. Sumunod siya sa nagkakagulong taong bayan at humanap ng pagkakataong makalapit sa sugatang anak. At makalipas sa ilang sandali, ay nagkasalubong din ang kanilang landas. Si Jesus na hapong-hapuna at ang buong katawan ay sugatan at tuguan. At ang inang si Maria na tigib ng pagdurusa at walang kumpay na nananangis. Dito'y lalong napuno ng hapis ang puso ni Maria pagkakita sa tuguang mukha at katawan ni Kristo. Walang kasing sakit ang nararamdamang habag ni Maria. Sa kanyang anak, buong awa namang pinagmasdan ni Jesus ang nagdurusang mukha ng kanyang ina. Ngunit, kailangang tiisin ni Maria ang lahat para sa katuparan ng kasulatan. Ang imahen ng pagkikita ng mag-ina ay nasa pangalaga ni Gigi Lagarejos ng Barangay Libis. Ni Simon Sireneo kay Jesus. Ang sa Eskriturang saysay, may isang lalaki naman na taga Sireneng bayan na kanilang inupahan, pinahaliling pumasaan. Ito nga ning taong ito ay si Simon Sireneo, ay siya amang totoo ni Alejandro Trufo na disipulos ni Kristo. Tinawag ng mga sundalong Romano ang isang lalaking nagngangalang Simon upang tulungan si Jesus sa pagpasan ng krus. Tinitigan ni Simon ang mukha ng taong tinatawag nilang propeta mula sa Nazaret. Habang buhat niya ang krus, muli niyang tinitigan ang hapis na mukha ni Jesus. Ni Veronica sa mukha ni Jesus. Di na bata't di natiis. Naawa siya't nahapis nang makita at masilip ang mukhang tigib ng sakit, ng dugo at madling pawis. Ipinahid kapag daka, birang Las Mujeres de Jerusalem. Nasalubong ni Jesus ang mga kababaihan ng Jerusalem. Habang patuloy sa daan patungong Kalbaryo si Jesus, habang buhat-buhat ang mabigat na krus, ay may nakita siyang ilang babaeng luhaan, pawang nalulumbay.
siya ay tinatangisan. Kanyang nakatagpo ang mga nananagoy at pawang lumuluha at ang nagdadalang mati sa kanilang natatanaw na pagdurusa ng taong pinikilala nilang guro. Ang minamahal na Panginoon. Unika sa kanila ng Panginoong Hesukristo. Tres Caetas, ang ikatlong pagkatapa. Dahil sa sakit ng mga sugat na natamo, sumusuray ang mga hakbang ni Jesus patungong Kalbaryo. Makailang ulit siyang natapat dahil sa paghampas na mga kawal, sa panlilibak ng mga tao, at sa sakit na kanyang nararamdaman. Halos madurog na ang kanyang balikat sa bigat ng pasang krus. Gupo na ang kanyang katawang tao, kaya't muli siyang natapa sa ikatlong pagkakataon. Ang Tres Caetas ay matandang imahen na ng bayan at nasa pangalaga ng Familia Antaso, Senidosa at Carrasco ng Barangay Libid at Kapitolyo sa Pasig City. Jesus Despojado. Ang paghuhubad kay Jesus. Nang si Jesus ay makarating sa Kalbaryo, siya ay hinubaran ng mga kawal ng kanyang damit at balawal. Nasiwalat sa madla ang katawan ng Panginoon, napulahan sa mga galos at sugat, bunga ng pagkakupit at mga hampas at makailang ulit na pagkasubasog. Habang siya ay patuloy na nagtitiis sa pagkabayubay sa krus, ay pinaghati-hati ng mga kawal ang kanyang damit. Hinati nila ang kanyang kasuotan ng makaapat na bahagi, samantalang ang kanyang tunika ay kanilang pinagsapat. Pagpapako sa krus. Nang makarating na si Jesus sa Golgotha, ipinababa ng mga sundalong Romano ang krus sa pagpapakuhan sa kanya. Hindi na halos makatayo sa panghihina ang buong niyang katawan. Puno ng mga sugat at tubo ang kanyang mukha, dulot ng maliing pagkakalagay ng koronang tinik. Binigyan ng isang sundalo si Jesus ng alak. Nagtitikang magnanakaw. May dalawa pang kriminal na inalabas na mga kawal upang patayin kasama ni Jesus. Nang dumating sila sa isang bundok na tinatawag na bungo, ipinako nila si Jesus sa krus. Ipinako rin ang dalawang kriminal, isa sa kanyang kanan at isa sa kaliwa. Tinuya siya ng isa sa salaring nakapako sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Ligtas mo ang iyong sarili, pati na rin kami. Ngunit, pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama, wala ka bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinaparasahan din tulad niya. Tama lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa, kunit ang taong ito ay walang ginawang masama. At sinabi pa nito, nakapako sa krus. Nang maipako na mga kawal sa Jesus, kinuha ng 4 na kawal ng kanyang kasuotan at pinaghati-hatian. Kinuha din nila ang kanyang tunika. Ito'y walang tahi at hinabi ng buo mula itaas hanggang sa ibaba. Nag-uusap ang mga kawal na huwag itong punitin, pagkus ay pagsugalan na lamang at kung sino ang magwawagi ay siyang magmamay-ari. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang isinasaad sa kasulatan. Pinaghati-hatian nila ang aking mga kasuotan at ang aking abita ay kanilang pinagsapalaran. At gayon na nga ang ginawa ng mga kawal.
Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang alagad niyang si Juan, kasama ni Maria Magdalena na nasa paanan ng krus, at kasama ang iba pang mga tagasunod. Kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi naman sa alagad, "Narito ang iyong ina." Matapos ito, alam ni Jesus na ganap na ang lahat, at bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, "Ako'y nauuhaw." Itinupog na nakakawalang espongha sa maasim na alak, ikinabit sa sanga ng isopo at idinikit sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang alak, ay kanyang sinabi, "Naganap na." Iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot na nga ang kanyang hininga. Unang isin ang pag-ulos ng sibat. Araw noon ng paghahanda sa Paskwa, at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga. Hiniling nila kay Pilato na ipabali ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin doon ng mga bangkay. Naparoon ng mga kawal sa Golgota at binali ang binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus, nakita nilang patay na ito. Nagdesisyon silang hindi na baliin ang kanyang binti. Inulos na isang kawal ng sibat ang tagiliran ni Jesus. Sanhi nito, may dumaloy na masagan ng dugo at tubig. Nangyari ang mga ito upang matupad ang kasulatan na nagsasabing walang mababali ni isa man sa kanyang mga buto. At sinasabi naman ng ibang bahagi ng kasulatan, pagmamasdan nila ang kanilang pagbababa kay Kristo sa krus. 3 oras na nagdilim ang buong kapaligiran. 3 oras din paghihirap ang dinanas ni Jesus sa pagkapako sa krus. Matapos siyang bigkasin ng muling katagang, "Ama, sa iyong mga kamay ko, inihahabilin ang aking kaluluwa." Manunubos ay nalagutan ng hininga. Sa paanan ng krus, walang kapantay ang pagtangis ng Birheng Maria. Nakaalalay si Juan, ang apostol na pinakamamahal, si Maria Magdalena, Mariang may bahay ni Cleophas, at ilan pang mga tagasunod. Si Jose na taga-Arimatea ay humingi ng paintulot kay Pilato upang maibaba ang bangkay ni Jesus sa krus. La Pieta, si Jesus sa kandungan ng kanyang mahal na ina. Matapos ibaba ang Panginoong Hesukristo mula sa krus, ang kanyang katawang kalunos-lunos ay inilagay ng mga alagad sa kandungan ng mahal na Birheng Maria. Puspos ng lungkot at dalamhati ay tinanggap, niyakap at hinagkan ni Maria ang sugatang bangkay ni Jesus. Hanggang sa kahuli-hulihang sandali ay lubos ang pagmamahal ng ina sa anak. Sa pasyong mahal ay sinabi, ang Birheng Mariang kanyang dibdib ay halos mawalat ng sakit at madalang hirap. Luhay baha ang katulad. Tinanggap ng ina ang kinahantungan ng anak, na siya namang tumanggap ng lahat ng pagpapakasakit at pagdurusa. Paghahanda sa banal na libing. Tinakpan namang totoo ang bangkay ni Hesukristo.
ng Sabanas at Sudario, bangong di mamagkano, saan man sila patungo. Angheles sa kalangitan, nanaog at pumatnubay, sa daang nilalakaran, kanilang tinatagisan, itong Diyos na maalam. Marami namat madlapa, babaeng nangagsisama, tawing may luha sa